Good morning mga ka-builders. Welcome sa aking video, sa aking vlog. Ito yung aking update ko kayo sa aking farm again. Ito yung aking mga alaga, gansa. Yung mga na-harvest kaming mga papaya, yung mga nalalaglag. Yan, pinapakain namin sa kanila. Pinapakain. Ito yung ibang papaya na na-harvest ko. Fresh. Yung ibang papaya, ang tataas na kasi. Ang hirap ng yan o, inuunti-unti ng tukain ng mga uwak, mga ibon. Kaya kalimitan dyan, yung mga pinapakain ko sa mga gansa ko. Mga pinagkainan na nila yan. Yan ang harvest ko today. Marami pa. Uwi ko sa Laguna. Yung iba kaya hindi ko pa kinuha. So ito. Yan o, favorite nila. Favorite ng mga gansa. Then, nag-start na ako mag-prepare ng aking mga manok. Manok pang-breeding. Nakain ko sila dyan. Yan, mga abuhin yung inahin. Nire-ready ko lang, tapos ko sila pag-hiwa-hiwalayin. Pag ready na yung Ito, kinakain nila. O, may papaya sila. Dessert niya yan ha. Yung mga manok ko, may dessert. Kumakakak na siya. Mangingitlog na to. May mga tandang yan sa loob. 1:2. 2:1 pala. Dalawang inahin, dalawang pulet, isang tandang. Sama-sama sila dito. Yan. Ang ganda ng aking mga manok. Paparamihin ko to. Manok. Okay. Ganda. Yung iba, aking mga alaga, pinaparami ko to. Nag-iitlogan na yung iba nagpisa na. Yung mga pato ko, yung isang pato, inahin, nagpisa siya ng 7 pato. Meron ha. Mga 2 weeks na yata to. Mag 2 weeks na tong pato. Okay. Yan ang aking mga alaga. Every morning 5:30 or 6 a.m. nagbabiking ako. Ito yung aking mountain bike. 1 hour. Nag-ikot ako dito, nag-explore ako dito sa mga kapitbahay ko sa farm. Ini-explore ko ito kaya sa ngayon ay nagbabiking. Sarap ng pakiramdam. Pag pinawisan. Well, update ko rin kayo ulit dito sa aking ginagawang vermicomposting. Yung aking vermicomposting, ito, napabubungan ko na siya. Kung mapapansin nyo, may bubong na. Binalutan ko ng lambat paikot kasi para yung mga manok hindi nila kainin yung mga bulate. Yan. Kapag naglilinis doon, nagtatabaso kung anong mga dahon-dahon, tinatambak dito. Yan o. Nakabalot ito ng lambat para hindi siya puntahan ng mga manok. Ito ilang chamber to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na ito puno to ng damo, mga kung ano-anong mga damo. Kung mapapansin nyo, ito yung vermicompost na kung mapapansin nyo, pupo ito ng bulati. Pupo ito, napaka ganda ito sa halaman. Pure ito, pure. Kung mapapansin nyo po, pag gaganin ko, may bulati sa loob. Kanina may nakita ako ayun no. Ay, sorry. Yan may bulati Yan yung mga yan.
Ito ang pupo, ang vermicompost na sinasabi nila. Pwede itong, napakaganda to sa mga halaman. Kung mapapansin niyo po, ayan. Napakarami na. Napakarami na ng aking fertilizer. Organic. Organic pure. Uy, yan, no? May mga maliliit pang mga bulati na. Ay, nag-anakan na yung mga bulati ko. Yan, maliba yan. Ito yung isang pinaka compost pit ko. Oh. Dami oh. Hanggang dito oh. So lahat itong mga materials dito ay kanyang magiging ganito lahat. Ito po ay pupo ng bulati. Tinatawag nilang vermicompost. Vermis ay bulati. Ang bulati ay African night crawler. Yan oh. Paikot na oh, hanggang doon oh. Hanggang dito na oh. Ang bilis nilang kumain. Yung pagkain nila, for example, yan ay saging, which is high in potassium. So, ang magiging result niyan, consist siya ng potassium. Yan. Pag marami na, yung bulati, yung Burmese, African night crawler, dadami yan. Pag marami na sila, tatanggalin ko, ililipat ko na naman dito. Yung mga kung ano-anong mga, ito pwede, pag nabulok ito, kakainin nila ulit ito. Fertilizer ulit. Okay, may bubong na. May bubong na po ako. Anong reason ng bubong? Para protection nila. At the same time, itong area na to, ang dami kong plano dito eh. Ito may pintuan niya, lalagyan ko ng pintuan. Pwede ko itong lagyan ng itlugan ng manok. Pwede kong marami, sa ngayon hindi ko pa maisip, pero may mga plans ako dito. Ito yung isang compost pit ko. Tingnan natin, bubuksan ko lang ha. Ito na yun no. Kitang kita na oh. Pupo ito ng mga bulati ng African night crawler. Yung nakain nila, inilalabas nila. Ayan oh, pure na fertilizer, organic. Kung mapapansin nyo, parang malilit na pupo, which is good. Napakaganda. So napakarami na ng unti-unti ito. Yan, ito rin oh, hanggang dito. Yan oh, kakatuwa. Dami. So while waiting to buy time, yan oh, may bulati oh. Ayun, nagtatago siya oh. Ang dami nila yun oh. Gusto nila yung madilim, para kain lang sila ng kain. So pag wala na sila makain dito at lahat yan ay na-convert na din sa vermicompost, marami na sila yan, aalis na sila yan, lilipat sila doon sa merong kanilang mga pagkain. Kaya hindi sila maubusan kasi pinupuno ko silang pagkain. Yan, may balot dyan. Yung aking kambing, nanganak na po yung aking isang kambing. Alam nyo ba kahapon, first time ko naging veterinaryo, bumili ako ng B-complex. In-injectionan ko yung kambing ng B-complex 5 ml, yung bagong anak. Tapos yung mga manok, in-injectionan ko ng lahat sila B-complex vitamins. Yung isang kambing ko rin ulit doon, nanganak na rin. Dumadami yung kambing, yung iba namamatay kasi nga nung nagtag-uulan, nabasa, na nilamig. Kaya ayun, namatayan, pero mayroon pang sumusunod. Yung iba kong manok nandito. Yan. So balot ito ng mga lambat.
para hindi makapasok yung ahas, yung aso o yung ibang hindi authorized dyan. Marami akong lambat dito at the same time doon. Yan yung lambat na recover ko sa paglubog ng aking fishing boat. Napakarami yan. Itong buong property ko kaya niyang takpan dahil napakarami. So sa ngayon, nandyan lang muna. Kung may buyer, okay lang. Kung wala, okay lang din. Gagamitin ko siya dito sa aking farm. Then, citronellas. Ang aking citronellas are growing. Yan. Yung mga mahoganies, may mga tubo na. Tumutubo na. Oh. Yan. Still, ang aking plan, continue ako sa aking plan to have citronella plantation. 2 to 3 hectares by mid next year. Itong mga citronellas ko na to, ito yung gagamitin kong binhi. Ito yung binhi na gagamitin ko. Kaya ako nagpaparami dito. Pang binhi lang to, pang binhi. Possible early next year, mag-start na ako ng aking distillery fabrication. Dito ko gagawin. Kanina, while I do biking sa mga katutubo, sa Ulpoy, siyempre kailangan ko silang kaibiganin kasi someday bibigyan ko sila ng mga binhi. Ako na magbibigay ng binhi sa kanila, itanim nila para meron silang extra income. Pag after 6 months, i-harvest nila, pwede kong pick upin, bibiling ko sa kanila per kilo. So kailangan ko lang ma-establish yung aking market, yung aking mga buyers. Kasi madaling magparami nito. Ang good thing sa citronella, one time investment which is minimal, tatanim ka lang. Then massive ang income kapag na-process. Pero sa ngayon, hindi mo na ako, ang processing ko is extracting the oil from these leaves. So, mapapansin nyo, ito kailan lang to, mga around siguro mag 3 months na. So ikakat mo ito dito, yan, ikakat mo yan dyan, yung leaves na yan yung lulutuin, i-steam para makuha yung oils. Okay, 2 weeks ago nagpatanim ako ulit dito. Yan. Sa ngayon kasi hanggat nag-uulan, continuous ang aking pagpapatanim. Yung mga makakapal na, hina-harvest ko na yan agad para maparami. Para mapatubo. Ito yun, oh. Panibago na naman to. Panibago. Ito. So continue lang ang aking pagpapatanim kasi gagamitin ko ito bilang binhi ko for my citronella planting by next year. Sa ngayon wala akong enough na binhi ito, tsaka kailangan ko mag-prepare ng pagtataniman. So sa ngayon preparation, hindi pa mamadali. Oh, see? Ito, nagsisipag improve. Puro ito, ang bilis magpadami. Kaya napagandang opportunity ito. May potential itong business na to. For ako kasi ang mindset ko, since I am into construction ng mga commercial, industrial, mga fit out. Ang plano ko ay, bakit ko ginagawa ito? It's for my children, it's for my kids and posterity. Bakit? Yung construction, yung Idrit VA Corporation, na construction company ko, maybe I don't know, pag namatay ako, possible yan, that company, since hindi siya ganong dahil sa Idrit ako yung kilala,
Pag namatay ako, pag nawala ako, mawawala yung company ko. Yung aking mga anak ay maliliit pa at hindi pa sila na prepare to take over yung construction business. So if in case ako nawala, siyempre mawawala yung company, mawawalang business. So anong meaning? Ito, pag na-set up ko yung distillery plant, distillation ko dyan, meaning maiiwan ko na yan, ima-manage na lang nila, ma-manage na lang. Yun, iiwan ko ito sa aking family. Kaya ako nag-i-explore sa ganito. Ngayon, sana hindi ibig sabihin na mamamatay na, pero future, thinking of the future, for the future ng aking family. Ito kasi mas madaling i-manage to eh. Pag na-set up mo na, may sarili kang planta. Binubunod ko kasi mga ganitong damo. May ma-set up mo na, meaning i-manage na lang ng mga mahal sa buhay. Yun yung reason kung bakit ko ginagawa yung aking setting up ng extraction of oil distillation plant. Target kong i-set up is around 3 tons capacity ng distillery. 3 tons isang salang. Kung dalawang salangan, eh 6 tons every day. So sa 6 tons every day, kailangan ko ng mga around 4 to 5 to 6 hectares plantation ng citronellas. That's the plan. Naka-project yan. So sa ngayon isang lutuan, 3 tons capacity. Nag-inquire na ako ng mga kailangan kong materyales. Ang isang plancha ng stainless steel na 304 nasa 20,000. So kakailanganin ko is 8 sa lutuan. 8, tapos iba pa yung pugon mo, iba pa yung condenser mo, iba pa yung cooling system mo. So 500,000 minimum yun magagastos sa distillation. Ang mahal kasi sa pagsiset up ng ganyan, maliban dyan sa equipments, is yung area kung saan mo siya itatayo. Since available naman itong area ko, around 500,000 magkakaroon na. Okay, ito sagingan, aking raw materials para sa pagkain ng aking mga Burmese African night crawler. So ito po siya, dumadami na, nagiging maganda na. Dami ito, saging, pagkain na nila yan. Tapos part din yan sa aking raw materials para sa aking organic fertilizer, yung fermentation ko. Okay, this is my farm mga ka-builders. Maraming improvement. Every day may improvement. Every day. Okay. Maraming bungang saging. Ang saging kasi napakaraming napakaraming pwede. Bunga, dahon, yung puno, yung lilim niya, yung nabibigay niyang oxygen, ng nitrogen. Yan yun. Sige. Ganda. So, nag-update po ako sa aking farm. Ang aking citronella, ang palagi kong ina-update. Yung aking mulberries, same, maraming bunga. Meron ako ditong inaabangan eh. Ano yung aking inaabangan? Ito. Yung aking kawayan. Yung dati last time na video ko, malaki na siya. Tutubo na yan. Ang tawag dito sa kawayan na to is lalabungin. Lalabungin is pang-ulam, pang-gulay. Meron na naman kasunod. So dalawa. So hindi ko na to papalaki ng ganito. Papa-harvest ko na yan pag medyo
Yan, papaharvest ko siya pang ulam. Meron din dito. Ito, meron. Ilan to? Dalawa din. Isa, dalawa. Labong. Libre labong. Isang taon na yan. Okay. Tomorrow, excited ako. Tomorrow, di ba sa makakapag-biking ako ulit, magpapa-harvest na ako ng aking palay. Yan dito. Hopefully, ginamitan ko ito ng aking organic fertilizer. Yung aking katabi, yan no, medyo maluwag yung kanyang na-harvest. Wala pang 100 kabans kasi nasira ng ulan. So yung akin, hindi naman gaano nasira. We will see kung ilan yung ma-harvest ko. Target ko sana is 200. We will see kung ilan ang ma-harvest ko. Sa mahigit isang hektarya din yan eh. Ito yung pinatanimin ko. Kawaya, saging hanggang baba. Okay. Mahaba-haba na naman itong videos ko. So itong pinali-clearing ko na to, papalinis ko na siya at papataniman ko ng citronellas. Mukhang napansin ko talagang magandang citronellas sa mga ganitong rolling type na lugar oh. Ang ganda ng ano. Expose siya sa araw at hindi siya na bababaran ng tubig. Nakita ko ang ganda ng kanyang tubo. Kaya lahat ito papataniman ko ng citronellas yan. Nandoon. Isa pang gusto kong new plants. Since meron akong bagong caretaker na magaling sa ice cream. Gumagawa siya ng ice cream. Magta-try ako maggawa ng ice cream at magbebenta ako ng ice cream. Ito yung tinatawag nilang dirty ice cream o sorbetes. So possible next month. Meron akong sisimulan ko isa dalawa sigurong sorbete, yung bintahan ng ice cream. Ang pangalan ng aking ice cream na dirty ice cream o sorbetes, ipipangalan ko, since ang pangalan ko ay tinatawag nila akong boy. Minsan kaya ang papangalan ko sa aking ice cream na tamang-tama malapit na yung summer. Ang pangalan ng ice cream na lalabas dito sa Iba, Zambales ay Cervoites. Hindi lang sorbetes medyo hawig. Pag nakita nyo yung Cervoites na ice creaman dyan sa school, mga ganon, sa akin galing yon. New plans, additional target. Cervoites. Okay, ito yung aking fermentation facility ay ongoing. May bubong na. Itong isang area na to, gagawin ko siyang kwarto ko para tulugan ko kapag nandito ako. Okay, yan. Ito yung aking fermentation facility ng aking organic fertilizer. Ito. Sa ngayon, since medyo under development siya, ay di ginawa ko munang lugar ng mga manok para sa aking papabreeding. Okay. Yan po mga ka-builders ang update sa aking farm. Thank you very much for watching. Ito yung aking mga manok. Excited ako sa kanila. Bye bye for now. Looking forward kay Cervoites, citronellas, manok, organic fertilizer, vermicomposting, mga fruit bearing trees, mga gulay, and palay, and more coming up. Bye bye. Thank you.